Mas maganda yata patay ang ilaw, ano? Amen. At itong month of August, actually, the Lord has told me we need to study about the light, yung liwanag ng buhay, yung ilaw. Kasi mostly, hindi natin alam kung saan tayo patungo. Itong si Saul, kung malalaman nyo, no, kung nagbasa kayo about his history, Saul is religious person. Siya yung kung sa panahon natin ngayon, ikukumpara mo, siya yung scholar o paaral ng bayan. At yung buhay niya ay inialay niya sa pagiging devoted niya sa religion or law or yung mga prophets, no? At kaya ganoon siya katindi kapag religion na pinag-usapan, no, hindi siya matitinag about sa kanyang mga pinag-aralan. Kasi scholar nga siya, kumbaga sa West Pointer ito kung sa sundalo eh. At kung sa naman, mga theologian, siya yung number one during his time. Kaya ganun ang respeto kay Saul before he meet Jesus Christ along the road. Diyan sa Damascus. Sino rito nakapunta na ng Damascus? Sa street. May street Damascus dito, di ba? Ah, saan yun? Ha? Alcosis. Subukan nyo kasi mainit ngayon. Baka makita nyo yun ng Panginoong Yesus. No. Along the road, ito yung sinasabi sa Bible na road to salvation. Kasi doon na-save si Saul. In Acts na, yung binasa natin about Acts chapter 26, no? Verse 13, tanghaling tapat, about noon, along the road, your majesty, from prosecutor siya ng mga Christian eh. Naging defense na siya nung kaharap niya na yung haring si Agrippa. Dito, no, sabi niya, along the road, your majesty, I saw the light from heaven, brighter than the sun, shining everywhere around me and those traveling with me. Kasama niya yung kanyang mga servant, no? At nandoon, nakakita niya ang plano o ang talagang dadaanan ni Saul kasama ng mga kasama niya ay napakainit, parang ganito, katanghalian, noon. At doon nakita niya yung pupuntahan nila kasi ay mga Kristiyano during that time, yung mga follower ni Jesus Christ. At siya yung persecutor. Siya yung mga tigaturo para hulihin ang mga Christian, dalhin doon sa Jerusalem para parusahan. Yun ang plano niya, yung purpose niya. Kasi nga, during that time, sa Book of Acts, nagtakbuhan na yung mga disciple ni Jesus Christ, pinagpapatay na sila. At itong trabaho ni Saul ay para hanapin itong mga Kristiyano. Katulad mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sino rito matapang talaga? Ano yun? Yung matapang na
kaya mong ipagtanggol kung ano yung pinananampalatayaan mo, pinaniniwalaan mo. Kasi ganoong katapang si Saul. At dahil nga meron siyang authority, may tsapa siya, meron siyang badge, no? Na siya ay kinakatigan ng government during that time. Malakas ang loob niya hanapin kung sino yung mga against sa government. Kasi darating ang araw, nasa Bible. Katulad nung nangyari sa COVID-19. Kung wala kang tatak, hindi ka makakabili at hindi ka makakabenta ng anumang bagay. Sa religion, ano? So, religious tayo doon sa batas. Kailangan sumunod ka eh. Wala kang choice. Parang ganun yung nangyari kay Saul. Dahil alam niya ang law, hindi siya yung mismo na humahanap doon sa mga, kahit kamag-anak, kahit mga kakilala niya na Kristiyano. At pinapapatay. Alam nyo, history repeats itself. Mangyayari't mangyayari na yung panahon ni Saul, mangyayari pa rin sa panahon natin. In our generation. At ang masama niyan, hindi na tao ang hahabol sa'yo. Artificial tao na. Oh. Kasi nga, it is a control of demonic forces. Darkness wants to try to overcome the light. Pero tandaan nyo, ang Panginoong Jesus, hindi ka pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Like what happened to Saul, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng liwanag. Sino rito nakakita na ng Diyos? Even Moses, hindi niya pa nakita ang Diyos. Even si Eva at si Adan, in Genesis chapter 3, hindi nila nakita ang Diyos. Narinig lang nila. Nang mamulat ang mata ni Eva at ni Adan sa Garden of Eden, they only hear the sound of God. Nagtago sila sa puno. At narinig nila kasi ang boses ng Diyos. Sabi ng Diyos, bakit nasaan ka, Adan? Nagtatago po kami. Bakit? Dahil nakahubad po kami. Paano nila nalamang nakahubad sila? Because they eat the fruit that God forbids them to eat. The tree that produced the knowledge of good and evil in the middle of the garden, na ayaw ng Diyos na pakialaman nila, pinakialaman ni Eva at ni Adan. Kaya na open yung eyes nila sa liwanag. Because in the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So in the beginning, God. So wala lahat. Wala kang makikita. In the beginning, God. And then He created heaven and earth. Genesis chapter 1, verse 1. And then Genesis verse 2, chapter 1, verse 2. Pakiano mo nga. Genesis 1:2. Wala akong masyadong nilagay dyan sa ano. Okay, basahin nyo. Now the earth was formless and empty.
Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Okay? Pumikit nga kayo. Pikit, pikit. Ano nakikita nyo? Ha? Wala. Natural, madilim. Kasi wala kayong makita. Amen? Ngayon, pag bukas nyo ng mata, ano nakita nyo? Hindi nyo makikita liwanag. Sino rito nakakita ng liwanag? Ha? Maituturo nyo liwanag sa akin? Wala, di ba? So, ang liwanag, hindi mo kayang i-describe actually katulad ng sinabi ni Saul. Nakakita siya ng magkaliwa-liwanag. Pero, he cannot describe the light. No? Nasilaw siya. Nabulag siya. At ganyan ang itsura ng ating Diyos na buhay. Hindi mo siya mapipigurahan kung ano itsura niya. Yung nakita mo ngayon, nung pumikit ka, nakita mo, no, hindi liwanag yan. Yan yung mundo. Yan yung natural. Yan yung kinabubuhay natin ngayon. Nasa mundo. So lahat ng mga nakita mo, hindi yan ang katotohanan. Ang katotohanan nung ikaw ay hindi nakakakita. Because everything before heaven and earth, sabi rito, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Yung Espiritu ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa tao. Saan ba tayo galing? Lahat tayo galing sa flesh. Genesis chapter 2 verse 7. God formed us from the dust. 2:7. Genesis 2:7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life, and the man became a living being. Yung breath ng Diyos, yung hininga niya, diyan tayo nagkaroon ng buhay. Living being. Kaya tayo from where we are, from the dust. Araw-araw naliligo ka, inaalis mo yung dust. Kaya pala kapitin tayo ng dust. Amen. Alikabok. Galing tayo sa putik. Kaya kahit anong kulay na meron ka, galing yan sa alikabok. Sa 7 Emirates, 7 yung kulay ng dust. Iba-iba. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Amen? Kahit ano itsura mo, kahit na yung itim ng katabi mo, dilaw, puti, pare-pare tayo na galing sa dust. And sabi nga ng dahil sa kasalanan natin, sa Genesis chapter 3, from dust we are, until dust we will return. Now, when Saul encountered the light from heaven, actually, two things ang nakita kong tinanong niya. Ano yung katanungan niya dito? Sa Acts chapter 9, o sa Acts chapter 23, yung binasa natin, ano? The question of Saul, or the fall, no, is, who are you, Lord? Nung makita niya na yung light. And the second question is, Lord, what do you want me to do? These are the two
of the most important question that Saul asked. The question any of us can ask God, but a lot of us come to God with questions rooted in pain. Pag may pinagdadaanan ka kasi, lalo na dito sa mundong ito, no, naghihirap ka, ang tanong mo parati sa Lord, Lord, bakit ang hirap? Amen? Sino rito ganyan na may pinagdadaanan ngayon? Taas nga kamay, huwag mahiya. Daanan nyo lang, huwag kayong magtambay dyan. Amen? So si Saul, dumaan sila. Actually, ang hirap nun, ano? Kahit na mga kamag-anak mo, kahit na mga kakilala mo, you are going to follow. Susundin mo yung pinag-uutos sa'yo minsan labag sa loob mo. Papatay ka eh. Papatay ka ng tao. Pero during that time, para bang okay lang kay Saul eh. Basta susundin niya kung ano yung alam niyang tama. So, sometimes, ang pain nasa atin din, no? Yung question natin, why did this happen to me? Why was I treated like this? Why was I overlooked? Kapag may pinagagawa sa atin ng Lord, why me? Why me, Lord? Ang paniki, naglalabasan, ba't ako? Ba't ako, pastora? Ba't ako papupuntahin dyan? Puro bat, ano? Ba't ako, discipler? ba't, ba't hindi si Genesis? Kapag meron ng pinagagawa ang Lord, ang dami nating bat. Ang dami nating question. Amen. Pero pag gusto mo na, Lord, pagpalain mo naman ako, ayan, diyan ka magaling. Puro pagpapala. Ayaw mong pagpikuhin ka. Pero the truth, no? Kapag may pinagagawa ang Lord, diyan ang pagbabago ng buhay natin. Nabago ang buhay ni Saul dahil sa liwanag ng kanyang naranasan during his journey. Sa journey natin, minsan kailangan natin ng liwanag. No? Hindi minsan. Kailangan talaga natin ng liwanag. Liwanag saan? Liwanag na saan nga ba tayo pupunta? Nakarating ka rito sa Dubai, nakarating ka rito sa UAE. Minsan iniisip mo bakit ka ba nga nandito? Why are you here? Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit ka ba nandito? Anong ginagawa mo rito sa Dubai? Gusto mong yumaman, gusto mo ng yung pangarap mo ma-achieve. Pero yung ba talaga ang purpose ng buhay ng tao? Yan ba talaga ang purpose sa iyo ng Diyos? And let us see. Kaya tayo tinawag ng ating Panginoon para malaman natin yung liwanag ay nagmumula sa Kanya. Amen? When Saul see the light, what he saw is Jesus, the one he is persecuting. Kaya si Jesus sinabi niya, nung tinanong siya ni Saul, who are you, Lord? I am Jesus, the one you are persecuting. Tingnan nga natin yung verse na yun. Wala na ako. Ayan. Verse 15, sinabi niya kay Agrippa, so I said, who are you, Lord? And the Lord replied, I am Jesus whom you are persecuting. Verse 15. So Jesus calling himself the light. Amen?
tinawag ni Jesus mismo ang sarili niyang ilaw. In the gospel, Jesus identified himself as the prophesied light on several occasions. Tingnan natin yung John chapter 8, verse 12. John 8:12, he states, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Here, Jesus makes a direct claim to being a promised messianic light that will shine God's truth to humanity. Jesus also declares in John chapter 9, verse 5. John 9, verse 5, when I am in the world, sabi niya, I am the light of the world. This again affirms that Jesus is the light prophesied in the Old Testament, who has now come to illuminate the truth about salvation and reconcile man to God. Parang pinapakita yung sa senaryo ni Saul, no, na naging Paul, na yung pagbabago ni Saul ng kanyang pag-uugali at pagiging religious into relationship to Jesus Christ. Kasi hindi ka susunod kung hindi ka nagkaroon ng relasyon eh. Sinunod niya dahil nabulag siya at pinatunayan ng salita yung pangako ng Diyos para kay Saul. Ano yun? Ginamit si Saul para maraming maligtas. Para yung katabi mo, sabihin mo gagamitin ka ng Lord para maraming maligtas bago siya dumating. Kasi yung pagbabalik ng Lord, no? Marami ang nasa kadiliman ngayon. Sino rito yung galing sa dilim? Ha? Masarap ba sa dilim? Masarap? Wala kang makikita eh, no? Pero, ganyan tayo malimit kapag nagtatago tayo at meron tayong gustong gawin dito sa mundo. Yung bang meron ka lang makita na pag natatakot ka, may ginagawa kang masama, may kumaluskos, no? Natatakot ka na. Sisilip ka na kung ano yun. May ginagawa ka eh. Ganun ang nasa kadiliman. Amen? Takot sa liwanag. Naalala ko nga parate, no? Kapag may doon sa sa paligid, sa halimbawa maganda yung lawn. Meron diyan makikita ka bato. Kapag yung bato inangat mo, ang makikita mo sa loob doon, di madilim yung bato eh, no? Pag inangat mo yung bato, makikita mo doon yung alupihan, ahas, no, yung mga nagtatago sa dilim. Yung nangangagat, mga langgam. Ano pa? So, kapag ang mga yon nasa liwanag, magpupulasan. Ganyan po ang devil o mga evil spirit sa buhay natin. Once na-expose ang ginagawa sa kadiliman, sa liwanag, magtatakbuhan yan. In deliverance, marami na po ako na-experience, no, sa deliverance. Kaya natatakot ang tao sa Word of God because the Word is true. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya, yung sinasabi natin dito, Jesus declares sa
John 12:46. He says that He has come as light into the world. Siya yung pumunta rito sa mundo para magbigay ng liwanag sa ating buhay. No? So that no one who believes in me, He said, will stay in darkness. Sino naniniwala kay Jesus? Yung totoo, sino naniniwala kay Jesus? Are you now in the light? You must be in the light. Amen. You must stay in the darkness. This underscores that those who follow Jesus will gain spiritual insight through His teaching that overcomes the darkness of confusion, sin, and ignorance. Now, the follower of Jesus called children of light. Kaya tayo naging anak ng Diyos kasi nag-o-obey ka, nagpapalo ka. Amen? We are the follower of lights. Kapag ang sinusundan mo kadiliman, mapapahamak ka. Amen. Kaya tong si Saul, si Paul, no? Marami siyang naisulat patungkol sa liwanag, sa ilaw. In Ephesians chapter 5 verse 8, it states that believers were once darkness but are now light in the Lord. Yan yung sinulat ni Paul. And in 1 Thessalonians 5:5 also appears that Christians are all children of the light and children of the day. As children of light, believers now walk in God's truth and goodness. Lumalakad na. Yung mga Kristiyano, lumalakad sa katotohanan. Amen? Because in John chapter 8 verse 44, sino ba yung fathers of lies? John 8:44. Basahin nyo nga. 1 to go. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kaya ayokong maging abogado eh. Kasi mapipilitan ka eh. Ipagtatanggol mo yung kliyente mo. Gagawa ka pa ng paraan. Kaya ayoko ring manood ng magkakasala tayo. Hindi pa pwedeng wala kang kakampihan eh. May iinit ang ulo mo sa judge, sa prosecutor, pati sa defense. Bakit? Walang nagsasabi ng katotohanan. Siyempre, didepensa nila yung sarili nila. But the truth, only God knows everything. Kaya huwag kayong manonood at baka sa mamahalang loob nyo at mag-away-away pa tayo. Amen? Wala ka namang mapapala dyan kahit na yung kampihan mo ito, kampihan mo yun. Kumampi ka doon sa abogado. Pare-parehas lang. Amen? Let the truth prevail. Let the word of God be consistent in His word. No? Doon na lang tayo sa word of God. Huwag na tayong gumawa pa ng istorya patungkol sa kanila. Katulad nitong 1 John 1:7 declares, if we walk in the light, as He is in the light, we have the fellowship with one another. Walking in the light means living according to God's revealed will and character. No? The Christian are all children of the light and children of the day. Tayo raw mga Kristiyano are anak na ng liwanag. And when Saul became Paul, he became
the children of light. Kasi hindi na siya yung children na kinalakihan niya na dito sa mundo. Biro mo, maghahanap ka lang ng Kristiyano para papatay. He stand in the gap. Doon sa kadiliman, naging liwanag siya ng maraming tao. Until now, yung mga sinulat niya, letter from Galatians to Ephesians, yung mga sinulat ni Paul, nakabigay ng liwanag sa atin. Amen po ba? O hindi nyo pa binabasa? So, Jesus' disciple now shined his light in the world through righteous living and gospel witness. In Matthew chapter 5:14, it calls the believers the light of the world as they reflect Christ's light to all people. Followers of Jesus now have the privilege of dispelling spiritual darkness and illuminating others with the light of Christ. Kaya yung mga disciple ni Jesus Christ, no? Until now, pinag-uusapan sa lahat ng mga churches yung kanilang mga ginawa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na kasi para magliwanag ka lalo. Maliwanag po ba? Alam niyo, ang discipleship, hindi naman yan yung sapilitan lang hindi. Pwersahan yan. Hindi yan sapilitan. Pwersahin ka ng discipler mo. Bakit? Ayaw kanyang mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ang gusto niyan, ikaw ay makasama doon sa pupuntahan ng maraming naligtas. Amen? Yung nagliliwanag. Kaya salvation and eternal life symbolized by light. Walking in the light by following God. In the Bible, light often symbolizes salvation, truth, and eternal life through faith in God. Walking in the light means living according to God's way, hindi your way. Amen? And following His path rather than living in darkness and sin. Ito yung mga psalm verses na pwedeng pagbulay-bulayan pag-uwi nyo. John chapter 8 verse 12. Sabi rito ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Okay, 1 John 1:7. Basahin nyo nga. But if we walk in light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So He purifies us from all sin. What? The blood of Jesus. And Isaiah chapter 2 verse 5. Sabi rito, Come, O house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. so come, descendants of Jacob, or descendants of Israel, or Israelites, or sabi nga ni Jesus kay Nathaniel, no? This is a true Israelite. Kasi nakita niya yung liwanag at sumama siya. Ephesians 5:8. For you were once in darkness. Sige nga, basahin nyo. Ephesians 5:8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. So this verse shows that those who trust in Christ and follow His teachings will have salvation and eternal life.
They emphasize walking in God's light by living righteously, turning away from sin, and pursuing holiness. As we draw near to God, we reflect His light to others. Kapag naglalakad ka, nagliliwanag ka. Kasi maliwanag yung lakad mo. Alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Kapag alam mo kung saan ka pupunta, alam mo na tama ang dinadaanan mo, hindi ka matatakot. Amen. Hindi ka matatakot. Kung alam mo na patay ka na, nabuhay ka na muli, sino pa papatay sa'yo? Sabi nga ng Bible, it is better for you to die once and then the judgment. Alam niyo yung Hebrews chapter 9 verse 11, masyadong ano to eh. Sabi nila, kapag namatay na raw tayo, judgment na. Actually, wala pang judgment. Kasi ang judgment ay pagbabalik ng Lord. At ang i-judge dito, yung hindi pa naboborn again. Ang i-judge ng pagbabalik ng ating Panginoon, yung hindi born again. Sino ba yung mga born again? Sila yung mga followers of light, followers ni Jesus Christ. Yung nagiging liwanag sa iba. Hindi yung sumasama lang sa born again o nagiging born again lang every Sunday. Amen? If you want to be born again, you must die of this world, of your flesh. Amen. Kasi those who do the flesh will remain in the flesh. Hindi ka pa born in spirit. Nag-aaway yan eh. Spirit against flesh. Kaya sa Galatians chapter 5, pinaliwanag ni Paul yan. Na yung espiritu ay kalaban niya yung flesh. Galatians chapter 5 verse 17. Tingnan nga natin. Galatians 5:17. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, in the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Because of the simple nature. Nature na yun eh. Pinanganak ang flesh, natural, yung flesh na yan, mamamatay sa flesh. Amen? Kaya nga ang flesh, crucified. Hindi ang spirit, hindi ang kaluluwa. Ang spirit na natiling buhay. Amen? So, contrary to the spirit what is contrary to the sinful nature, they are conflict. Kaya yung verse 18, sabi rito ni Paul sa Galatians, But if you are led by the Spirit, you are not under law. wala ang batas sa'yo kapag ikaw ay led ng Spirit. Bakit? Ang law, okay. Ano ang under ng law? Siyempre, yung mga lawless, 19, ano yan? The acts of the sinful nature are obvious. Basahin nyo, 1, The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, 20, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, the sensations, factions, 21, and envy, drunkenness, or and the I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Now, who are those going to inherit the kingdom of God? Yung wala kang ginagawa kahit isa rito. Tas nga kamay.
Taas kamay kung noon pa yon, ngayon hindi na. Taas mo kamay mo. Wala nang nagseselos, wala nang naiinggit, wala nang nagpa-function yung kanya-kanya, kanya-kanya. Ha? Wala, totoo ha? Those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kaya nga binabawalan ko kayong manood ng mga hearing. Manood na lang kayo ng listening o ng talking. Kasi nandiyan yung division. Nandiyan, no? Hindi lang naman yung yung drunkenness, hindi lang yung orgies, no? Sa 19 mo, ano yung mga nandyan? Immorality, impurity, and debauchery. Sa verse 20, baka meron kayo dyan. Witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, yung biglang galit, selfish ambition, dissension, faction. Naintindihan ba natin ito? Sabi ni Pablo, yung gumagawa nito, I warn you, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kaya, contrary yung flesh doon sa buhay na spiritual. Amen? And that is the light that God wants us to enlighten us today. Gusto niya maliwanagan tayo. Ayaw niya tayong manirahan sa kadiliman. Kasi kapag may ginagawa kang ganyan, takot ka sa liwanag. Magtatago ka. Amen? Naintindihan ba natin? Ayaw mo na masasabihan ka. Ayaw mo na yung nakikita mo sa iba, yung babato sa'yo. Yung sinasabi mo sa iba, ayaw mo na maririnig mo na against sa'yo. Kasi may ginagawa ka eh. Kasi yun ka. Sinful nature. And today, the Lord is telling us to be the light. Yung buhay natin dapat maliwanag. Hindi na tayo nagtatago sa dilim. Kasi wala ka namang matatago sa Panginoon eh. When you meet Jesus Christ, His Word, you have to ask Him, who are you, Lord? Sino ka nga ba, Jesus? Who are you, Lord? Like the question of Saul, nung mag-change siya, who are you, Lord? Yan dapat ang itanong natin. Hindi yung nagtatanong tayo ng, bakit ako, Lord? Mahirap eh. Mahirap sumunod. Mahirap ibigay yung totoo. Mahirap ipakita sa hindi mo nakikita kung sino ka. Pwede tayo magtago sa sarili natin, sa katabi natin. Pwede tayo magsinungaling kahit kanino. But you cannot deny who you are.
to Jesus. When Nathanael approached Jesus, meron bang maganda na makikita diyan sa Jerusalem o sa Nazareth? Kasi alam niya, doon siya galing, doon siya nakatira sa Nazareth. Kung pinanggalingan mo siguro, lumaki ka sa Tondo, lumaki ka sa Cavite, lumaki ka sa Islam, lumaki ka sa probinsya nyo, kilalang-kilala mo at kilalang-kilala ka ng mga tao. Nobody, wala kang maitatago. Mas lalo na siguro ang Diyos. Hindi ka makakatago. Katulad ng nangyari kay Saul, bakit ka sumisipa sa tulis? Sabi ni Jesus, why are you kicking the goat? You are persecuting me. It's like denying Jesus Christ. Kasama mo siya araw-araw like Peter. For 3 years, sinamahan ka ng Panginoon. Tinuro niya how to cast out demons, how to heal the sick, preach the gospel to the poor. Nakita mo yung himala, ang bulag nakakita, ang pulay, ang pilay nakalakad, ang mga may sakit gumaling, but you still deny that you know Jesus Christ. Who are you, Lord? Nag-try ka na ba, kaibigang kapatid, na kilalanin si Jesus by your own personal will? O mas gusto mo pang kilalanin ang kalaban ng kapolitika mo at alamin yung mga ginagawa nila behind the scene? Mas gusto mo bang pag-usapan ang buhay ng mga tao kaysa yung sa sarili mo sa Lord? Sino ba ako sa Lord? At second question, naitanong mo na ba, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? This afternoon, the light has shined unto us. Gusto ng Lord, before He come back, meron kang gagawin sa family mo, sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo, sa mga kakilala mo, o kahit na sinong tao na makita mo. At ipakilala mo ang liwanag na naranasan mo nang ikaw ay maging Kristiyano. The light that shines above. Eternal life describes everlasting light. The Bible often uses light imaginary or imagery to describe the hope of eternal life for believers. Heaven is pictured as place of dazzling light where there is no darkness or night. Here, yung napag-aralan natin sa Revelation chapter 21 verse 23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp, as perpetual light.
Daniel chapter 12 verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. These powerful verses indicate that heaven will be a place of continuous light with no darkness or shadows. The radiance comes from the God's glory in the Lamb, Jesus Christ. Believers will shine like stars, reflecting God's glorious light for eternity. The light signifies the end of sin's darkness and the beginning of immortal life with God. What an amazing promise of dazzling light. Amen. Merong nag-aantay na liwanag sa atin. At yan ay mapatagpuan mo sa iyong buhay. Kapag maliwanag na sa iyo kung sino ka, ano ang purpose mo sa mundong ito, your life will become as brighter as a snow. Let us all stand.